May pahayag po to si Tito Soto. Ito po. Kasi, ang tawag ngayon kay Tito Soto, Tuta Soto. No? In reference sa pagiging tuta niya kay Martin Romualdez. Wala pa pong isang linggo. Bukas pa lang po isang linggo. Si Tito Soto bilang Senate President. Pero ang laki na po ng binagsak ng Senado. No? Mukha na kay lahat kaya nakakahiya po. Mula po kay Chis Escudero na kahit papano po ay merong paninindigan, ay meron pong nakikita po natin na kasi ang tindi ng pressure sa kanya ng mga congressman pero hindi po bumigay, no? Mula po rin sa talagang halos banatan araw-araw, nakikita po ninyo kung ano po ang banat ng mga congressman, yun din ang banat ng media. Binanatan si Escudero ng media, ng mga congressman, binanatan din ng media. Isa lang ang kumpas eh. Isa lang ang kumpas ng lahat ng yan. Yang mainstream media tsaka to. Alam niyo po, iniisip ko, kung wala siguro yung mga independent social media influencers o mga vloggers, wala na po. Talagang isinumpa na natin yung mga Duterte, hero na natin si Martin Romualdez. Baka si Martin Romualdez na ang bagong Ninoy. Sa tindi po ng propaganda niya sa mainstream media. Okay, dahil hiyang-hiya na po si Soto, no? Kasi alam nyo kasi yung mga tao na wala naman talagang laman sa pagitan ng dalawang tenga. Masyado po yan sa kanilang prestiyo, yung pinaglalaban po nila yung kanilang yung tingin sa kanila, no? Yung pagpo-project. Yung projection po niya mga yan, kala mo ang galing-galing, kala mo napakahusay nung pamunuan niya. O kaya hindi niya po matanggap na siya ngayon ay tinatawag na tutasin o tuta Soto. Kaya bilang ganti, ito po ang sinabi niya. Hindi ba nila naisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porket pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. Opo, tuta ka talaga. Bago ka pa naging Senate President, ang pinaglalaban mo yung mga congressman, hindi yung mga senador. Takang-taka nga ako sa mga senador eh. Bakit ka binotong Senate President eh? Malamang tuta din kasi yung mga bumoto sa iyo. Pare-pareho kayong tuta, nagsama-sama. Yan ang katotohanan. O tapos yung amo nyo, lantad na yung pagnanakaw sa gobyerno, yung siya yung itinuturo ng lahat ng tao, kahit hindi magsalita, siya talaga. Ang lakas pa ng loob, no? Baliktad talaga ang mundo eh. Ang sabi pa ni Martin, hindi muna siya magdedemanda sa mga naninira sa kanya. Putyang tindi. Ang tindi mo. Ang tindi nyo. Kayo pa may balak magdemanda sa naninira sa inyo. Makakapal talagang hiya ng mga to. Okay. Sabi po ni Tito Soto, pinapaliwanag niya ngayon na kaya naman nagkaroon ng shake-up, kaya naman nagkaroon ng kudita sa Senado, ay para po, ito pong leadership na to ay para maprotektahan ang integridad ng Senado. Bago ka naging presidente, mataas na po ang tingin sa Senado. At ang kaisa-isang senador na nagpataas po ng tingin ng tao sa Senado, walang iba kundi si Marcoleta. Di ba, ang usap-usapan nga natin, isang senador lang palang kinakailangan. Isang senador lang palang kinakailangan para tumaas ang tingin natin sa institusyon ng Senado. Last week, yan yung dialogue natin, no? Congratulations, Senator Marcoleta. Ang galing mo, sabi natin. Isang senador lang pala. Kaya niya nang paangatin, no? Yung prestihyo, yung integridad ng Senado. Ganon din po. Isang senador din lang po.
Lalo na po kung ang Senate President ay mahinang nilalang. Katulad ni Tuta Soto, no? Isang senador lang din po ay sapat na para bumagsak ang tingin ng tao ngayon. Wala na pong paggalang sa iyo yung tao. Baka akala nyo. Dahil kitang-kita kung paano kayo naging tuta ni Martin. Pinasama na nila. Pinasama na naman nila yung Office of the Vice President na sabihin na ang dami na naman sinabi kay BP Sara. Hindi naman nagpakita, no show. Ito po, nagbigay na po ng pahayag ang Office of the Vice President. Fake news yan, no? Hindi po sila no-show. Ito po, maikli lang naman, basahin ko na lahat. A statement of news circulating regarding the OVP budget. Ito po ang pahayag ng ating Vice President, o Office of the Vice President. This statement is issued in response to several news items currently circulating regarding the recent events surrounding the Office of the Vice President budget hearing. Yan. Yung kaya sila naglabas dahil ang daming mga statement na umiikot. For the information of the public, it was the House of Representatives that declined to accept the OVP delegation led by Assistant Secretary, who is a senior official by reason of the status as presidential appointee, citing House tradition and stating that an undersecretary should attend. So, hindi po totoo na walang pina-attend ang Office of the Vice President. Ayaw lang nila. Ayaw lang nila yung pina-attend. Dahil mababang mababang uri. Di ba? Mababang uri ng nilalang. Okay. At 10:07 a.m. of September 12, the budget sponsor was duly informed that the Vice President herself attend the hearing in lieu of an undersecretary. Yan. However, instead of proceeding with the hearing, the budget sponsor opted to defer it and instructed the VP and the OVP group not to go to the HOR. So kung nung ayaw po nila yung pinadala, nagpasabi po si VP Sara sa budget sponsor niya na siya na mismo ang dadalo. However, nagsabi yung budget sponsor niya na wag na lang dumalo si BP Sara at ililipat na lang sa ibang araw. Dinefer na. Yung sponsor po. Kasi nung ayaw tanggapin yung pinadala, ako na mismo sabi niya sa sponsor. Sabi niya, na po, sa ibang pagkakataon na lang. Attached is a screen cap of the exchange of messages between the Vice President and the budget sponsor for reference. Ayan. So, media outlets are reminded of their duty to remain faithful to the truth in the reporting and refrain from twisting facts to favor their narrative. Thank you. September 13, 2025. Ito kasing mga fake news na mainstream media, basta makabanat lang kay BP Sara. Alam niyo po ba ang basic sa inyo, ang pagkakaiba niyo dapat? Ang pagkakaiba niyo dapat kayong mga fake news na mainstream media at saka ng mga vlogger. Meron kayong pinag-aralan tungkol sa pagbabalita at ayon sa inyong pinag-aralan, kukunin niyo rin muna bago kayo bago niyo ibalita, kukunin nyo rin muna yung kabilang panig. Di ba? Binalita nyo. BP Sara, no show. Ganun agad. Pinalabas nyo agad na talagang binabaliwala ni BP Sara tong mga hearing. Talagang to si BP Sara, masamang tao. Talagang to si BP Sara, walang paggalang sa HOR. Tignan nyo, yung pala, hindi yun yung totoo. Hindi pala yun ang nangyari. Ang nangyari pala, gusto nang umati ni BP Sara.
Tanong natin, bakit ayaw niyong patinin si BP Sara? Wala pa kasi kayong script para kay BP Sara. Akala nyo si Zuleika lang ang dadalo. Malamang yan, malamang sa malamang, nakahanda sila, yung script nila nakahanda para kay Zuleika, Attorney Zuleika. Hindi para kay BP Sara. Yung pagtatanong na gagawin nila, alam na nila eh. Kilala na nila si Zuleika na kaya na nilang duru-duruin eh. Di ba? Si BP Sara dadalo. Defer muna natin. Wag na muna, madam. Wala pa po kaming script. Baka dumalo ka, magmukha lang kaming tanga. Tiyak na tiyak. Alam nyo, may paunan na si Marcoleta eh. Yung anak ha. Sabi niya, bakit? Meron tayong nire-respeto, presidente, parliamentary, anong tawag nila yan? Parliamentary courtesy. Hindi nila binubusisi yung budget ng president. Ang tanong ni Marcoleta nung nakasalang yung budget ng Office of the President, sabi niya, bakit yung Office of the Vice President hindi natin binibigyan ng kortesiya? Tradisyon din natin yan. Di ba? Ngayon, ang buong akala nila, si Zuleika lang, kaya si Zuleika ang atin, hindi sila nakahanda doon sa undersecretary. Ay assistant secretary. Scripted kasi yung mga ginagawa ng mga yan. Kinakailangan nila lagi, may script sila eh. Nung nalaman nila si BP Sara, sayang naman ang pagkakataon. Makabanat sa Vice President. Para malayo. Siyempre, pag nagbanatan yung Vice President, tsaka yung mga congressman, malalayo na naman sa issue ng flood control. Sayang. Kaya maghintay muna ng script. Sige. Akala nyo si BP Sara pa dadalo. Balik kay Zuleika. Ayan.